Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 11, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections, lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lisensya ng driver na nag-counterflow sa Skyway, permanente ng pinakakansela ng DOTR. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pupulungin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor upang makabuo ng polisiya sa online gambling. Sektor ng edukasyon tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalabing mga taon sa pwesto. Fast lane para sa mga kaso ng leptospirosis binuksan sa 19 na ospital ng DOH. Sa atin namang Metro News, leader ng NPA at most wanted person sa Samar na aresto sa Caloocan City. Sa ating Science and Technology News, paglalagay ng mga nuclear reactor sa Moon at Mars, pinamamadali ng NASA. Sa atin namang lifestyle news, isang cruise ship port sa Boracay. Target na may pagawa ng lokal na pamalaan ng Aklan. Sa ating music trivia, ngayong petsa ay sinilang ng American singer-songwriter na nagpasikat na mga kantang All By Myself at Never Gonna Fall in Love Again. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, magkapatid sa India nagregalo ng record-breaking na wedding bouquet sa anniversary ng kanilang mga magulang. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Matapos ang 4 na sunod-sunod na linggong oil price hike, may aasahan namang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng matapyasan ng 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos naman ang rollback sa kerosene. May bawas presyo rin na 40 sentimos hanggang 60 sentimos sa kada litro ng gasolina. Kabilang sa dahilan ng rollback ngayong linggo ay ang anunsyo ng OPEC Plus na dagdag produksyon pagsapit ng Setyembre. Gayon din ang walang katiyakang epekto ng ipinataw na taripa ng US government sa mga produktong papasok sa kanila mula sa iba't ibang bansa. 774 Balita Ngayon. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalagdaan niya ang panukalang batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sanang isagawa sa Disyembre ngayon taon. Ang payag na ito ng Pangulo ay taliwas sa sinabi ng COMELEC na wala ng formal signing ceremony para sa panukala at posibleng hahayaan na lang na mag-lapse into law sa August 14 ang postponement ng barangay at SK elections. Ayon kay Pangulong Marcos, lalagdaan niya ang panukala upang matutukan ng COMELEC ang kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Oktubre para sa kapayapaan sa Mindanao. Sinabi pa ng Pangulo na katatapos lamang ng midterm elections at hindi magiging madali para sa COMELEC ang magkakasunod na 3 malalaking halalan sa loob lamang ng maikling panahon. No, I'll sign it. I'll sign it. You have to remember, the BARM election that is upcoming in October is the first time we have ever had this kind of election at all. At all. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nagkaroon ng BARM Parliament
na hinalal ng tao. So, that is why it is so important. And if that election fails, malaking bagay, malaking failure yan dun sa peace process. Kaya't kailangan maging matagumpay ang pagganap ng halalan ng BARM. Niyag pa ng Pangulo na ang pagpapaliban sa barangay at SK elections ay naaayon sa desisyon ng Korte Suprema na hindi maaring paiksiin ang termino ng mga opisyal ng barangay dahil mapapahaba pa ng postponement ang eleksyon ang panunungkulan ng mga ito. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tali ang kamay sa pag-archive ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Chanel Salazar sa report. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tali ang kamay niya sa desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, wala siyang kinalaman sa naging pagboto ng Senado at sa usaping tinukoy ng Korte Suprema kasabay ng pagpapaalala na bilang isang impeachable officer ay hindi siya maaaring makialam sa proseso. Giit ng Pangulo ang mga hakbang at pasya ay nakasalalay lamang sa tatlong sangay. Ito ang Korte Suprema, Senado at Kamara. I keep telling you, the executive has no role in this. The president has no role. I'm an impeachable officer. I cannot involve myself in any of this. So, wala. It's really the Supreme Court, the Senate, and the House. So, yun ang kanilang. That's where the decisions were made between on the issues between the House, the Senate, the Supreme Court. Dagdag ni Pangulong Marcos matapos maglabas ng desisyon ng Senado at Korte Suprema, hayaan na lamang anya ang proseso na umusad. Bagamat aminadong hindi malinaw ang magiging direksyon kung magbago man ang pasya ng Korte Suprema, iginiit ni Pangulong Marcos na mas nakatutok siya ngayon sa mga prioridad ng administrasyon. When this all started, I immediately came to the conclusion, I have no part in this. So, we'll just continue doing our work. And then, mukhang tapos na. Ewan ko kung mag-MR pa ang House. Meron na. Oh, yun. Well, then, the process will continue. Pabayaan natin. I don't really worry about it too much for myself. I just need to... There's so many things I need to do. Those are my priorities. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako sa Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa pambalita, minorya, tiwalang susunod ng mga senador sa anumang magiging ruling sa motion for consideration sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Conde Batak sa detalye. Kumpiyansa si Senate Minority Leader Tito Soto III na susunod ang Senado kapag binaliktad ng Korte Suprema ang kanilang naunang desisyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod rin ito ng pangamba ng Kamara na posibleng maging pahirapan ang paglabas ng articles of impeachment sa archive ng Senado kapag nabago ang desisyon ng Supreme Court pabor sa motion for reconsideration. Duda si Soto na hindi susunod ang mga kasamahan dahil karamihan ng mga senador na bumoto pabor para i-archive ang impeachment case ay dahil sumusunod lamang sa SC ruling. Dahil dito tiwala ang mambabatas na tatalima muli ang mga senador sa kautusan ng Korte Suprema at makatwiran lamang na tugunan nilang agad na pagbubukas ng articles of impeachment laban sa Vice-Presidente. Kung hindi anya susunod ang Senado sa magiging desisyon ng SC ay lalabas na nagsisinungaling ang mga kapwa senador. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, habang buhay ng pinakakanselan ng Department of Transportation o DOTR ang lisensya ng driver na nahuling nag-counterflow sa Skyway. Sa kuha po ng CCTV, makikita ang pagsalubong ng driver sa mga sasakyan sa opposite lane ng Skyway pasado alas 3 ng madaling araw noong Sabado. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi maaaring suspensyon lang ipataw sa lisensya ng driver dahil kitang-kita naman anya na inilagay nito sa peligro ang buhay ng mga driver ng mga sasakyang kasalubong nito.
Inihiyag ni Dizon na ipinag-utos niya ang perpetual revocation ng lisensya ng driver na tinukoy bilang si Jake Nazareno upang hindi na pamarisa ng iba. Hinihikayat din ni Dizon ang publiko na patuloy na i-report sa DOTR ang kahalintulad na insidente upang mabilis na ma-aksyonan. 774 Balita Ngayon. Alas 6:49 ng umaga sa pagpapatuloy ng balitaan, nakatakdang magsagawa ng isang conclave si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong pulungin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor upang bumuo ng masusing pulisiya hinggil sa online gambling. Ayon kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga kukonsultahin ng gobyerno ay ang simbahan, mga educator, mga magulang, mga pulis, addiction experts at iba pang stakeholders hinggil sa pagbuo ng pulisiya. Sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan maingat na pag-aralan ng mga posibleng maging pulisiya dahil hindi anya laging pagpapatupad ng ban ang dapat na maging solusyon. Inalimbawa pa ng Pangulo ang isabong na kahit ipinagbawal ay nagpatuloy pa rin bilang underground operation. Suspensyon naman sa importasyon ng bigas, dapat sabayan ng pinaigting na paglaban sa hoarding at manipulasyon ng presyo. Narito naman ang report ni Grace Mariano. Nananawagan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang paglaban sa hoarding, manipulasyon ng presyo at iba pang mapagsamantalang gawain na nakakasama sa mga magsasaka at mamimili. Sabi ni Romualdez, dapat itong ikasa kasabay ng 60 araw na pagsuspende ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-angkat ng bigas. Hiniling din ni Romualdez sa Department of Agriculture at Bureau of Customs na magsanib puwersa upang matiyak na ang mga kasalukuyang imbak ng bigas ay maipapalabas ng maayos at maibebenta sa presyong abot kaya ng karaniwang Pilipino. Iginit din ni Romualdez ang kahalagahan na maamyendahan ang Rice Tarification Law sa lalong madaling panahon upang hindi tuluyang masira ang kakayahan ng bansa na mag-produce ng sariling bigas. Ayon pa kay Romualdez, dapat maibalik sa National Food Authority ang mga kapangyarihang regulasyon, bigyang laya ang gobyerno sa pamamahala ng imports at magtakda ng makatarungang presyo ng palay na patas para sa mga magsasaka. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sektor ng edukasyon sa kanyang nalalabing mga taon sa pwesto. Sa kanyang podcast, sinahiyag na Pangulo na ito ay upang matiyak ang kinabukasan ng mga Pilipino. Sinabi pa ng Pangulo na sa edukasyon masusukat ang tagumpay ng kanyang administrasyon, kaya sisikapin niyang matupad ang ipinangako niya sa kanyang State of the Nation Address o SONA, na bawat pamilya ay may makakatapos sa kolehiyo o sa Technical Vocational School. Iginit pa ng Pangulo na walang mangyayari sa bansa kung hindi magkakaroon ng dekalidad na edukasyon at training ang mga Pilipino. Pag hindi magandang training, hindi magandang edukasyon ng mga Pilipino, hindi man sila makakapag-compete. Hindi ba in the labor market, wala rin silang walang advantage lahat ng ating ginawa. Kaya ang punot dulo talaga nila education. Our greatest resource is our people. Never mind the physical development, that's also important, but the most important is the human development. And that's why education is, for me, will be the gauge of success of this administration. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, 26 na cybercrime suspect arestado ng PNP-ACG. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Nadakip ng mga operatiba ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang 26 na katao dahil sa iba't ibang paglabag sa cybercrime law sa isinagawang operasyon mula August 3 hanggang August 9. Ayon kay ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang, 18 sa mga suspect ay nahuli sa entrapment operations habang 8 naman ay mga wanted person na naaresto sa magkakahiwalay na anti-cybercrime operations. Isa ring biktima ang nasagip at isang minor de edad na sangkot sa krimen ang nasa kustodiya na ng mga otoridad. Dinagdag pa niyang 2 suspect na may kinalaman sa cybercrime ang nahatulan na ng korte. Sa kabuuan ay 1 linggong operasyon na kapagsilbi ang PNP-ACG ng 22 cyber warrants, nakapaghain ng 34 na kaso at nakapagsagwa ng 15 na inquest proceedings.
Nakapagsagawa rin sila ng 357 na cyber patrol at 18 na digital forensic examinations. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nagbukas na ng fast lane para naman sa mga kaso ng leptospirosis ang 19 na ospital ng Department of Health o DOH sa National Capital Region o NCR. Ayon sa DOH, layo nitong mapabilis ang assessment sa mga individual na posibleng tinamaan ng sakit upang malaman kung kailangan ba silang i-confine sa ospital. Nakikita ang listahan ng mga ospital na may fast lane sa Facebook page ng DOH. Kaugnay nito, pinayuhan ng kagawaran ng publiko na agad magpakonsulta sa doktor kung lumusong sa baha o putik na dulot ng mga pag-ulan. Sa datos ng DOH, aabot sa 2,396 ang kaso ng leptospirosis na naitala mula Hunyo 8 hanggang Agosto 7 at inaasahan pang tataas ang kaso sa mga susunod na araw. Mahigit 25 billion pesos naman na halaga ng smuggled na produkto na harang ng Bureau of Customs sa Zamboanga. Gina Mapes sa report. Nagkakahalaga ng 25.81 million pesos na smuggled na produkto ang nakumpiska ng Bureau of Customs Port of Zamboanga sa 4 na operasyon noong July 2025. Kabilang sa nasamsam ng BOC at 370 master cases ng sigarilyo at 250 sako ng puting buhangin na may durog na chorus. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nabigong magpakita ng import documents at permit ang mga driver. Inisyuhan na rin ang warrants of seizure and detention ang mga nakumpis ng kontrabando alinsunod sa batas ng National Tobacco Administration, Customs Modernization and Tariff Act, Philippine Mining Act at Batas Pambansa bilang 265. Isinailalim na niya sa forfeiture proceedings ang smuggled goods at 4 na sasakyan habang iniimbestigahan ang mga responsable sa shipment ng kontrabando. Paalala ni Commissioner Nepomuceno, mas pinaigting ang pagbabantay laban sa smuggling upang maprotektahan kita ng gobyerno at kalikasan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6:56 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, na aresto sa bagong silang Caloocan City ang umano'y commander ng New People's Army o NPA. Sa bisa ng 2 standing warrant of arrest, nadakip na matauhan ng Northern Police District Special Operations Unit si alias Anot na number 1 provincial level most wanted person ng Eastern Samar dahil sa patong-patong na reklamo kabilang ng robbery with murder noong 2008, attempted murder noong 2018 at attempted direct assault noong 2015. Ayon kay NPD Acting Director Police Brigadier General Jerry Protasio, ikinasang operasyon makaraang makakuha sila ng impormasyon na nag-ooperate ang suspect sa Kamanava area. Batayan niya sa records, sangkot si Anot sa engkwentro sa pagitan ng NPA at ng tropa ng gobyerno na nagresulta sa pagkamatay ng isang sundalo at pagkawala ng ilang mga armas. Nakatakdang ilipat si Anot sa Samar kung saan naharapin niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar nasa 57 pesos and 20 centavos habang nasa 66 pesos and 73 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 89 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 24 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavo. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi August 10. 15, 47, 13, 30, 57 at 3. Kung saan walang nanalo ng 329,754,859 pesos and 60 centavos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 10, 34,
6, 30, 44 at 24. Kung saan wala ding nakapag-uwi ng 70 million, 216,325 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, John Abakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, sa paglalagay ng mga nuclear reactor sa Moon at Mars, pinamamadali na ng NASA. Detalye, ihatid sa atin ni Rose May Miranda, RM. Minamadali ng Estados Unidos ang paglalagay ng mga nuclear power reactor sa buwan at Mars sa pag-asang mailunsad ang unang sistem nito sa pagtatapos ng dekada o sa 2030. Isang bagong direktiba ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang nanawagan para sa pagtatalaga ng isang nuclear power SAR upang pumili ng dalawang commercial proposal sa loob ng 6 na buwan na itinuturing ito bilang mahalaga para malampasan ang sani-puwersang pagsisikap ng China at Russia. Mula noong Marso na nakaraang taon nang ianunsyo ng Beijing at Moscow ang hindi bababa sa 3 joint effort upang maglagay ng reactor sa Moon sa kalagitnaan ng 2030. Dahil dito, naglabas ng memo noong July 31 na nilagdaan ni Acting NASA Chief Sean Duffy na siya ring Transportation Secretary ng Amerika ang pinakabagong senyales ng ahensya patungo sa pagbibigay prioridad sa human space exploration kaysa sa scientific research sa ilalim na ikalawang termino ni US President Donald Trump. Hindi na bago ang ideya ng paggamit ng nuclear energy sa labas ng planeta dahil mula pa noong 2000 nang mamuhunan ang NASA ng $200 milyong o may katumbas na mahigit 11 bilyong pisos sa paglikha ng maliit at magaan na mga fission power system bagamat walang progreso patungo sa kahandaan sa paglipad. Hindi tulad ng solar power, ang mga fission system ay kaya mag-operate sa buong oras na napakahalaga tuwing weeks-long lunar nights o Martian dust storms at naging mas compact at magaan ito dahil sa mapag-unlad ng teknolohiya. Formal na nakatuon ang NASA sa paggamit ng nuclear power sa Mars noong Desyembre ng nakaraang taon, ang una sa 7 mahalagang desisyon na kinakailangan para sa human exploration sa Red Planet. Samantala, target naman ng China na makapaglunsad ng unang crewed mission nito sa 2030 kung saan napatunayan ang mas mahusay na pagsunod nito sa maitinakda nilang deadline sa mga nakalipas na taon. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, isang cruise ship port sa Boracay. Target na maipagawa ng lokal na pamalaan ng Aklan. Ihatid po sa atin ni Mika Fajardo. Mika. Pinaplano ng lokal na pamahalaan na Aklan na maipatayo ang isang cruise ship port sa Boracay na inaasahang magpapalakas ng cruise ship tourism sa isla. Ayon kay Aklan Governor Jose Enrique Miraflores, habang nakatanggap ang Boracay ng 19 na cruise ship noong nakaraang taon, walang nakadaong sa isla dahil sa kawalan ng cruise port. Bilang resulta nito, ang mga barko ay kailangang dumaong sa bay kung saan kailangan pa ng mga turista na maglakbay mula sa mga cruise ship patungo sa isla sa pamamagitan ng mas maliliit na bangka. Sinabi ng gobernador na mayroon na silang 800 million pesos na pondo para sa cruise ship port mula sa Philippine Ports Authority. Gayunman, naghahanap pa rin sila ng karagdagang pondo na tinatayang 2 billion pesos para sa pagkumpleto nito. Sasaklawin ng budget ang pagtatayo ng isang cruise port na umaabot ng 300 metro mula sa dalampasigan hanggang sa tubig na nagpapahintulot sa malalaking barko na dumaong at may mga pasilidad na kayang tumanggap ng 2 cruise ships sa isang pagkakataon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, ngayong petsa isinilang ang American singer-songwriter na nagpasikat na mga kantang All By Myself at Never Gonna Fall in Love Again. Tingin ko na-play ko to kagabi. Tingin ko kung tama yung hula ko. Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 11, taong 1949, isinilang sa Cleveland, Ohio ang singer, songwriter, and multi-instrumentalist na si Eric Howard Carmen o simpleng si Eric Carmen.
Bata pa lamang ay pinangarap na ni Carmen na pasukin ang mundo ng musika, kung saan sa edad na 6 ay pinag-aralan na niya ang violin at habang tumatagal ay pinag-aralan din niya ang pagtugtog ng iba pang instrumento gaya ng piano. Si Carmen ay naging lead vocalist ng pop rock band na Raspberries na nagpasikat ng mga awitin na Last Dance, Don't Want to Say Goodbye at Go All the Way. Nang humiwalay sa banda, naging matagumpay ang solo career niya mula noong 1975, kung saan sumikat maging sa ibang bansa ang kanyang mga awitin gaya ng Never Gonna Fall in Love Again at All By Myself. Ilan pa sa mga pinasikat na kanta ni Eric Carmen ay ang She Did It, Make Me Lose Control at Hungry Eyes na naging bahagi ng pelikulang Dirty Dancing noong 1987 na pinagbidahan ni Jennifer Grey at Patrick Swayze. Samantala, si Eric Carmen ay pumanaw noong March 10, 2024 sa edad na 74. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. When I was young, ito yun eh. I never needed anyone. Pero pag si Ate Gabe kakanta nito, wag niyong pakantayin iba yung tugtog. Magmamashup yan. Mashup, oh. Ito pala yun, no? Kasi narinig ko to kay, kay Celine Dion. Pero si Eric Carmen pala Ang original, ayan. Sige nga, darling nga, sabayan mo nga. Huwag na. All by myself. Nako, wag na. Baka umulan. Oo, imbis maganda ang panahon, ikaw talaga, wag na. partner. Sige, alamin na lang natin yung, ito naman, yung balitang kakaiba ni Doc Justin. Ano ba yan, darling? Ayan. At Balitang kakaiba. para sa ating balitang kakaiba, magkapatid sa India, nagregalo ng record-breaking na wedding bouquet sa anniversary ng kanilang mga magulang. Ano kaya itsura ng wedding bouquet na yan? Doc Justin, ibalita mo, ano bang iyong balitang kakaiba? Good morning. Gandang umaga, binibining Ginang Olanyo Ong. Good morning. At Ginoong Antibo, sa lahat ng ating mga taga-subaybay ngayong umaga na ito, narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Isang sorpresang hatid ng isang magkapatid sa India para sa kanilang mga magulang sa pagdiriwang ng mga ito ng kanilang 25th na wedding anniversary. Sa isang seremonya, nagbigay sina Roshan Samuel at Angelina Sky ng dambuhalang bouquet para sa kanilang mga magulang na may haba ng 136.7 meters at binubuo ng 9,400 na mga bulaklak. Sa sobrang haba at bigat ng wedding bouquet, kinailangan ng 75 na flower girls para bitbitin ito, no? Sinimulang ayusin ng wedding bouquet gabi pa lang bago ang mismong araw ng selebrasyon ng wedding anniversary. Dahil sa sukat ng bouquet, nasungkit nito ang Excuse me po. Ayan. Hindi ano yun, Excuse me daw po, sabi ni Doc Justin. Hindi kasama sa script yun. Excuse me po! Okay, sige. Sana ako. Sinimulang ayusin ang wedding bouquet gabi bago ang mismong araw ng selebrasyon ng wedding anniversary, Darlene at Albert. Dahil susukat ng bouquet, nasungkit ito ang largest wedding bouquet na world record sa Guinness. Ayon kay Rosan, ang ingranding regalo ay simbolo ng kanilang pagmamahal at pasasalamat sa kanilang mga magulang na sina Selvi Cecilia at Suresh Prem Kumar. Yun, maganda yung ganito, no? Yung sorpresa natin yung mga magulang natin. Correct. Habang buhay pa sila. Pero alam mo, mas matutuwa yung mga magulang, lalo ng nanay kong, yung bouquet ay bluebells. Sabi ko na eh. Yan na ngayon yung bagong Darlene, pampakilig. Trend niya yun. Kahit lalaki, tatanggapin yan. Tama. Basta may bluebells, Basta cash. may yellow bells, violet bells, purple bells. Pero alam mo naman, Doc Justin, no, yung ating mga magulang, kahit maliit or malaki na, I mean, sorpresa, regalo, wala sa kanila yan. Yes, ma-appreciate nila yan. Simpleng thoughtfulness lang. Simpleng pagkamusta lang sa kanila, lalo na kung may mga pamilya na ang mga anak ay malaking ngiti na sa kanilang mga labi. Correct. Kamustahin nyo naman ang mga nanay
or tatay ninyo na mag-isa na lang sa tahanan. Kasi kailan pa kayo kung wala na? Kung hindi nasasagot, no, Doc Yes, Justin. Gaya kay Rudy de Mesa, pati yung mga guardian sa House of Representatives, si Joseph Manrapaw, magandang umaga sa inyo. Ayun. Okay, ako si Doc Justin. Just not ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, August 11, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.